Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga nakakagulat na teorya sa mundo ng Disney ang hindi pa alam ng karamihan. Kaya mula sa mahiwagang sumpa ng prinsipe ni Aladdin hanggang sa aninong walang mukha sa koronasyon ni Elsa, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na sikreto at misteryo sa likod ng mga paborito nating kwento. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Lihim ni Pudge. Sa unang tingin, tila walang malalim na kahulugan ang ritual ni Lilo tuwing Huwebes. Pagpunta sa baybayin upang pakainin ng peanut butter sandwich ang isang maliit na isdang pinangalanan niyang Pudge. Ngunit ayon sa ilang mapanlikhang tagahanga, hindi lang basta alaga ang tingin ni Lilo kay Pudge, kundi isang makapangyarihang nilalang na may kapangyarihan sa panahon. Ito ay nagkugat sa masakit niyang nakaraan, kung saan namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kalsada sa gitna ng malakas na ulan. Sa kanyang murang isipan, naniniwala siya na kung mapapainam ang trato niya kay Pudge, maiiwasan ang muling pagbuhos ng ulan na maaaring magdulot ng kapahamakan. Ngunit lalong nagiging kapanapanabik ang teorya nang idagdag ng ilan na si Pudge ay hindi ordinaryong isda, kundi si Maui mula sa Moana na nag-anyong isda. Kung tutuusin, parehong nasa Polynesian setting ang kwento ni Lilo at ni Moana. At bilang isang immortal na demigod, kayang magpalit anyo ni Maui at kontrolin ang hangin at araw. May mga nagsasabi na si Maui mismo ang nagdala ng bagyong kumitil sa mga magulang ni Lilo, at ang kanyang "You're welcome" ay nagiging malamig at mapanindig balahibo kapag iisipin sa ganitong konteksto. Number 9. Kapalaran ni Mufasa. Isa sa pinakamalupit na tanong na naiwan sa mga tagahanga ng The Lion King ay kung ano ang nangyari sa katawan ni Mufasa matapos siyang patayin sa trahedyang stampede. Sa huling sulyap, makikita si Scar sa tabi ng wala ng buhay na katawan ng kanyang kapatid, habang tumatakas si Simba. Sa isang eksena kalaunan, nakaupo si Scar sa isang kuweba, may hawak na bungo at parang naglilinis ng ngipin gamit ang buto. At para sa ilang manonood, walang duda na iyon ay ang bungo ni Mufasa. Ang posibilidad na hindi lang pinatay kundi kinain pa ni Scar ang kanyang sariling kapatid ay nagbibigay ng matinding kilabot sa kahit sinong nanonood. May mga nagsasabing mas malamang na mga hyena ang gumawa nito dahil kilala silang kumakain ng lahat, kasama na ang mga buto. Ngunit ang itsura ng bungo ay mas kahawig ng isang leon kaysa sa ibang hayop, kaya patuloy ang usap-usapan. May ilan namang naniniwalang isa lamang itong simbolikong eksena bilang parangal sa obra ni Shakespeare na Hamlet, kung saan may hawak ding bungo ang bida. Gayunpaman, ang ideya na baka tinago ni Scar ang bungo ni Mufasa bilang isang nakakatakot na tropeyo ay sapat na upang magdulot ng kaba sa puso ng mga tagahanga ng pelikula. Number 8. Multo sa Kaharian. Itinuturing na pinakamasayang lugar sa mundo ang mga parke ng Disney. Ngunit ayon sa mga kwento at patunay mula sa ilang video, tila may mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito na nananatili sa kanilang bakuran. Isang kilalang pangyayari noong 2009 ang nagpakita ng malabong anyo ng tao sa CCTV ng Tower of Terror sa California. Tilang anino na kumikislap at nawawala sa isang iglap. May nagsasabing epekto lang ito ng sirang tape, ngunit para sa ilan, malinaw itong ebidensya na may mga multong gumagala sa paligid. May isa pang kuha kung saan may figura na parang nakaupo sa gilid ng pintana at biglang naglaho, na ang iba ay iniisip na maaaring bahagi ng special effects ng atraksyon. Ngunit higit pa sa mga aparisyon, kumalat din ang alamat na walang sinuman ang opisyal na namamatay sa loob ng Disneyland. Dahil sa batas sa California na tanging doktor o coroner lang ang pwedeng magdeklara ng kamatayan, ang sinumang nagiging kritikal ay agad inahahatid sa ospital bago ideklara.
Gayunman, may mga naitalang kaso na mismo sa loob ng property namatay ang ilan, pinapatunayan na ang alamat ay mas kathang-isip kaysa katotohanan. Number 7. Misteryo ni Mother Magara. May teoryang kumiikot na nagsasabing iisa lamang ang katauhan ni na Mother Gothel mula sa Angled at Megara mula sa Hercules. Sa una, tila malabong paniwalaan dahil magkaiba ang panahon at personalidad ng dalawa. Ngunit may mga detalye sa kwento na tila nag-uugnay sa kanila. Sinasabi na ang mahiwagang sundrop flower na nagpapabuhay kay Gothel ay maaaring konektado sa kapangyarihan ni Hercules bilang anak ng Diyos, at ang pagkahumaling ni Gothel dito ay maaaring mula sa pagkawala ni Hercules sa kanyang buhay bilang si Megara. Pinapalakas pa ito ng mga pagkakatulad sa kanilang mga dialogo at kilos, na para bang iisa ang ugat ng kanilang karakter. May isa pang bersyon ng teorya na si Mother Gothel ay ang evil queen mula sa Snow White na nakaligtas sa pagbagsak mula sa bangin at kalaunan ay natagpuan ng bulaklak. Pareho silang gahaman sa kabataan at kagandahan, parehong may ugnayan sa mahiwagang mahika. Bagaman may hadlang sa timeline ng dalawang kwento, hindi nito napipigil ang mga tagahanga sa pagbubuo ng sarili nilang koneksyon sa pagitan ng mga iconic na kontrabida ng Disney. Number 6. Loincloth na lihim. Mula sa kagubatan, lumaki si Tarzan kasama ang mga gorilya na walang suot na kahit ano, ngunit nakakagulat na siya lamang ang pumili ng magsuot ng loincloth. Ayon sa isang kakaibang teorya, hindi ito dahil sa hiya, kundi sa pangangailangang makibagay sa kanyang ampon na pamilya. Bilang tao, may malinaw na kaibahan ang kanyang pisikal na anyo kumpara sa mga gorilya, lalo na sa bahagi ng katawan na madaling mapansin. Upang maiwasan ang selos, pang-aasar o posibleng agresyon mula sa mga gorilya, gumawa siya ng panakip gamit ang simpleng tela. Ang teoryang ito ay tumitingin sa loincloth bilang simbolo ng kaligtasan sa halip na simpleng kasuotan. Sa gitna ng kagubatan kung saan ang mga hayop ay umaasa sa kapangyarihan at respeto, ang anumang kakaibang katangian ay maaaring magdala ng panganib. Kaya marahil, ang kasuotan ni Tarzan ay hindi lamang para sa proteksyon mula sa kalikasan, kundi upang maghalo sa komunidad na kanyang kinagisnan. Number 5. Misteryo ng West Wing. Sa kwento ng Beauty and the Beast, madalas ituring na bawal pasukin ang West Wing ng kastilyo. Ngunit ayon sa isang madilim na teorya, ang mga sirang kasangkapan doon ay dating mga tapat na lingkod ng prinsipe na naipit sa sumpa. Nang unang maganap ang pagbabago, sinubukan nilang tulungan ang kanilang amo, ngunit agad silang naging walang buhay na gamit. Sa galit at pagkalito ng prinsipe, nasira at nawasak ang ilan sa kanila, na ngayon ay tila nananatiling mga katahimikan ng nakaraan. Mas lalong nagiging nakakakilabot kapag iniisip na ang mga asong gubat na umatake kay Belle sa kagubatan ay dating mga bantay ng kastilyo na isinumpa rin. Posible na pinipigilan nila si Belle na umalis upang tulungan sa pagbasag ng sumpa. Kung totoo man, ang West Wing ay hindi lamang lugar ng sikreto, kundi isang libingan ng mga alaala ng mga taong isinakripisyo ng mahika. Number 4. Balat ni Sven. Sa Frozen, nakilala natin si Kristoff at ang kanyang matapat na reindeer na si Sven. Ngunit may teorya na nagsasabing ang kasuotan ni Kristoff ay gawa mula sa balat ng ina ni Sven. Nakakapangilabot pakinggan, ngunit kapani-paniwala kung iisipin ang mahirap na pamumuhay sa Arendelle, kung saan walang tapon sa anumang yaman mula sa hayop. Nang mawala ang ina ni Sven, maaaring ginamit ang kanyang balat upang gawing kasuotan para kay Kristoff, na siya ring naging dahilan ng mas malapit nilang samahan. Mas nakakagulat pa ang ideya na baka kaya nananatili si Sven sa tabi ni Kristoff ay dahil naaamoy pa rin niya ang halimuyak ng kanyang ina
mula sa suot ng lalaki. Kung totoo man ito, ang kanilang matamis na pagkakaibigan ay nagiging mas malungkot at puno ng misteryo. Isang ugnayan na nakaugat sa pagkawala at hindi lang sa simpleng pagkakaibigan. Number 3. Disney Point na lihim. Kung mapapansin sa mga parke ng Disney, ang mga empleyado ay hindi nagtuturo gamit ang isang daliri, kundi dalawa. Maraming haka-haka ang lumitaw, kabilang ang ideya na ito ay dahil sa dating ugali ni Walt Disney na madalas magyosi at laging may hawak na sigarilyo sa pagitan ng dalawang daliri. Ngunit ang tunay na dahilan ay mas praktikal. Ang pagturo gamit ang dalawang daliri ay mas magalang sa ilang kultura, lalo na sa mga bansang Asyano. Gayunpaman, may isa pang kakaibang hand gesture na paulit-ulit lumilitaw sa mga pelikula ng Disney, ang tila Sign of the Horns. May ilan na iniugnay ito sa okultismo, ngunit mas malamang na ito ay ginamit lamang upang magdagdag ng variety sa galaw ng mga kamay ng mga karakter. Kahit na maaaring walang masamang ibig sabihin, ang paulit-ulit na presensya nito ay nagbibigay ng palaisipan sa mga mapanuring mata ng manonood. Number 2. Sumpa ng Prinsipe. Sa kwento ni Aladdin, tila masaya ang wakas nang siya ay maging prinsipe upang makamit ang puso ni Jasmine. Ngunit ayon sa isang nakakakilabot na teorya, maaaring ginawang anak siya ng sultan mismo ng genie upang matupad ang kahilingan. Ibig sabihin, magkapatid sila ni Jasmine, bagamat tila imposible dahil ipinakilala siya bilang prinsipe ng Ababwa. Mas lumalalim pa ang misteryo kung paano nga ba lumikha ng isang kaharian mula sa wala. Kung totoo ang teorya, kailangang gumawa ang genie ng isang buong kaharian kasama ang mamamayan, gusali, hayop at ekonomiya mula sa wala o kaya'y agawin ito sa ibang naghari. At kapag binawi ang kahilingan, saan napunta ang lahat ng iyon? Nawala ba sila o dinala sa ibang lugar? Ang ideyang ito ay nagbibigay ng nakakatindig balahibong tanong tungkol sa tunay na kapangyarihan at kapalit ng mahika ng genie. Number 1. Anino sa koronasyon. Sa Frozen, bukod sa mga kilalang cameo tulad ni Rapunzel, may isang eksena sa koronasyon ni Elsa na tila hindi pinapansin ng karamihan. Isang figurang walang mukha na nakatayo sa gitna ng karamihan. Para sa ilan, isa itong animation error. Ngunit may mga naniniwala na ito'y sinadyang ipasok at kahawig ni Slenderman. Bagamat malamang na ito ay isang simpleng pagkukulang sa animation, ang presensya ng isang aninong walang mukha sa isang masayang eksena ay nagbibigay ng kakaibang takot at kaba. Ito ay nagpapatunay na kahit sa pinakamakulay at masayang pelikula ng Disney, may mga sandaling nag-iiwan ng malamig na kilabot sa mga tumitingin ng mas malapitan.